Alright, so again, congratulations sa inyong lahat sa mga nandito sa Facebook page natin, exclusive group, page 1. Once again, congratulations dahil nakarating ka dito sa training natin, which is ito na yung last na training dito sa phase 1. No? And next step na tayo dun sa phase 2. I know you are excited na mapanood yung training na to. Huwag mong kalimutan i-comment yung mga pangalan ng team mo, especially yung natutunan mo right after mo mapanood yung training na ginawa natin. Napaka-importante ng training na to kasi ito yung magiging guide mo pagdating doon sa phase 2. Now, pag-usapan natin yung traditional marketing at pinagkaiba sa digital marketing. Alam ko yung iba dito may mga experience na, yung iba wala pa, pero advantage mo kung may experience ka na kasi makaka-relate ka sa mga sasabihin ko. Alam natin na pag dumaan sa traditional marketing, ibig sabihin yung manual na process, 'di ba? Dito ka talaga matitrain kasi dito mo gagawin yung tinatawag na inviting sa lahat ng kakilala mo or yung case system. At second, na may experience mo, ito yung pinakamagastos sa lahat. Kasi lahat ng kakausapin mo ay or imimit mo sa labas, gagastos ka. Tama? Aside sa magastos na sa pera, magastos din sa oras. Kasi magta-travel ka pa. And last, hassle ang pag-duplicate. Ibig sabihin, kung kaya mong gawin, probably leader ka na. Ibig sabihin, afford mo yung gastos. Okay lang sa'yo yung budget na gagastusin mo. Pero ang tanong, dun sa mga leads mo, kumusta? Kaya ba nilang gawin? 'Di ba? Maybe yung iba kaya pero mas mataas yung percentage ng hindi magagawa kasi magastos nga. Napakahirap ng duplication. Kailangan mong pang pumunta, magbiyahe, mag-travel, 'di ba? Sasakay ka pa ng bus, yung iba sasakay ng eroplano, para lang magkaroon kayo ng meeting para doon sa mga meeting. Lahat ng yan halos na pagdaanan ko bago ako nakarating sa tinatawag na digital marketing. So, bigay ako ng computation para at least ma-realize mo or ma-appreciate mo. Ayan. Pagka yung traditional ang pag-uusapan, sabihin na lang natin kape sa Starbucks, magkano? 150. Eh kung mag-add ka pa ng cake, di ba? Magkano na yan? 330. Imagine mo 330 sa isang client. Eh, paano kung limang client ang kausap mo? That's around 1,650. Di ba? Eh, based on my experience, ang dami mong kinausap, ang ending, pag-iisipan. Diba? So, gumastos ka ng malaki, tapos ganun lang yung matatanggap mo. Diba? So, napaka worst na experience na ganun. Pero ang dami mong matututunan doon, doon ka magiging magaling. Pero ang gusto ko lang maintindihan mo, na mas magastos ang traditional na pagmamarket kumpara sa digital marketing. Okay, yun lang yung pinakapunto ko dito. Hindi ko sinasabing pangit ang traditional na marketing kasi pwede pa rin naman natin yung gawin pag-combine. Depende sa ano yung status mo ngayon. So, kaya mo na ba? So, kung kaya mo, pwede mong gawin. Pero pag hindi, pwede mong i-adapt yung digital marketing kasi napakaganda ng digital marketing. With the use of internet, gadget, kahit nasaan ka, pwede mong gawin. Pagka ginagamit mo na yung digital para mag-run ang business, pwede ka na mag-implement ng tinatawag na law of attraction marketing. Ang maganda sa law of attraction marketing, kasi dito, meron ka lang na ads na niraran sa Facebook na nag-a-attract ng mga quality na leads. Ang maganda dito, sila na yung lumalapit sa'yo. Kumpara dun sa traditional, ikaw yung lumalapit. Yun yung malaking pinagkaiba ng attraction marketing kumpara dun sa traditional. Now, kung magagawa mong makapag-run ng business using internet, ibig sabihin, pwede mong gamitin yung automated marketing. Ibig sabihin, pwedeng mag-run yung business mo 24/7. Kung magagawa mo yun, napakalupit ng strategy na ginagamit mo kasi ang tawag doon is artificial intelligence na eh. Ibig sabihin, para ka nag-hire ng sales manager mo na 24/7 nagmo-market para sa'yo.
So pag in-implement mo yon, congratulations kasi tuloy-tuloy yung marketing strategy. I mean, yung marketing mo. So kahit busy ka, hindi na tumitigil yung ano, yung pagpasok ng leads. Now, hindi lang 'yan. Aside sa na-automate mo yung pagpo-prospect mo, pwede mo rin i-automate yung pagsagot ng mga basic na details doon sa mga prospect mo. Alam mo kung bakit maganda na mag-execute or gumamit ng automated? Kasi kahit gaano ka pa ka-expert mag-run ng isang Facebook ads, hindi mo pa rin maiiwasan yung mga low quality na tao na or leads na pumapasok sa ads mo. So para ma-sort out mo, ma-pre-qualify mo yung mga quality na tao, gumamit ka ng automation para yung effort mo, ibibigay mo dun sa mga interested. Kumbaga, may eliminate na yung mga uninterested na mga tao. So, ngayon, pag pinagsama mo yung dalawa na yun, napaka-powerful ng strategy na gagamitin mo. So, pag-usapan natin yung Facebook ads kasi yun ang i-discuss ko ngayon dito sa training na to. Ano nga ba ang Facebook ads? Napakasimple lang. Ang Facebook ads is a unique system or platform ni Facebook kung saan pwede ka gumawa ng Facebook paid advertisement. Gamit ang Facebook ads, magagawa mong ipakita sa libo-libong tao yung brand, services, or business opportunity na offer mo na hindi mo na kailangan mangulit sa mga kakilala mo. Alam nyo ba nung time na hindi ko pa alam ang Facebook ads, nung na-discover ko to, isa lang ang tumatak sa akin kung bakit ko to inaral at talagang binigyan ng time. Yung last, yung naka-red, hindi mo na kailangan mangulit sa mga kakilala mo. Dati kasi, kinukulit ko yung mga kakilala ko and 95% rejection ang nakuha ko. Kaya napakahirap kung yun ang strategy na i-implement mo up to now. Kasi marami dyan pagdadaanan mo. Hindi, wala namang problema na ma-reject pero ang daming oras na sasayangin mo. Kung meron namang effective, edi dun ka na sa mas effective, 'di ba? Yun lang naman yung pinakapunto ko. So, ano ba ang example ng ads? O, papakita ko dito. May makikita kang image diyan. So, lahat ng dumadaan sa newsfeed mo na may sponsored, ibig sabihin yan, ads, binabayaran si Facebook para i-advertise, ipakita sa maraming tao yung gusto mong i-promote. Ayan. So may mga linagay ako na ano, example page, saan ba yung banda dyan, yung caption, image, headline, yung CTA na kung tawagin, call to action. So dapat maging familiar sa'yo yan para alam mo kung saang part yung sinasabi, di ba? So saan mo gagalawin, alam mo yung pupuntahan. So may tanong dito, bakit Facebook ads daw? So, eto based sa internet, try mo mag-Google, i-try mo 2020 ilan yung Facebook user kumpara sa ngayong taon na 2023. Ayan. Mas lalong tumaas, around nasa 80 million ngayon, nung 2020 ngayon nasa 90 million pataas na. Hindi ko alam kung ilan yung magiging ano sa 2024. Ibig sabihin, pataas ng pataas. So, mas mataas ang market place pagdating sa Facebook. Now, meron gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa movie na ang title niya is The Social Dilemma. Mapapanood mo yan sa Netflix. Kung nanonood kayo, documentary, panoorin nyo yan. Kasi, alam nyo ba si Facebook, marami pala siyang alam tungkol sa atin. Okay? So, yan yung tungkol sa movie. Okay? So alam niya kung ano yung mga pinapanood mo, yung matagal mo nang tinititigan ng mga photos, mga page na nilalike mo at alam niya din kung ano yung mga hilig mo sa business. In short, natatrack ni Facebook yung hilig mo at kung paano ka gumamit. Ngayon, kung alam ni Facebook ang mga interest ng tao or behavior ng mga users niya, ngayon ba alam mo na yung alam ni Facebook ay pwede natin magamit sa business natin. Nakakatakot man isipin pero 'di ba, yung knowledge na pag na-convert mo siya into strategy na para makapaghanap ka ng napakaraming prospect, 'di ba? Powerful. Example, parang ganito lang siya.
parang uutusan mo ngayon si Facebook na maghanap ng maraming tao na interested dun sa ads mo or sa offer mo. So, para mas maintindihan mo, sa Facebook kasi meron diyan na checklist, no? So, mayroong location, saan ka ba mag-a-add, sa Pilipinas ba or sa ibang bansa? Kung ibang bansa, dapat mas maganda, purely ibang bansa lang din. Okay? So, para hindi tumataas yung CPM mo. Then, daily budget, siyempre, magra-run ka ng ads. Di ba? Ang Jollibee nga, kahit matagal nang kilala, pero until now, mayroon pa rin silang advertisement. Million-million pa rin yung ginagastos nila para sa kanilang advertisement, kahit matagal na sila. So, nandyan yung age bracket, pwede ka maglagay. Yan ang maganda sa ads. Matatarget mo kung sino yung gusto mong client. Gender, interest, behavior, demographics, and pag interest, yan na yung yung behavior, yung gusto mong trabaho, ano yung interest, ayan. Then placement, yan na yung makikita mo. Yun, nandun yan mismo sa loob ng platform ni Facebook. Siyempre, dahil hinahanapan ka ni Meta or ni Facebook ng mga prospect, may kasunduan kayo. Ang tanong, ano yung kasunduan na yun? So, simple lang, kailangan mong bayaran si Facebook. Ayan, para payagan kanyang mag-run ng Facebook ads. So, ganun lang siya kasimple. Pero, merong dapat na mga expectation bago mag-run ng ads. So, akala ng iba kasi, pag nag-run ka ng ads, magiging multi-millionaire ka na kaagad. Instant. Hindi ganon. So, Facebook ads is not a magic trick. Okay? Hindi siya tricks. So, Facebook ads is not a guarantee. Facebook ads is not a secret. It is just a one piece of the puzzle. So, kailangan pa rin ng tiyaga. Okay? Kailangan pa rin ng patient kung ikaw ay magra-run ng Facebook ads. Pero may formula. May formula para mag-create ka ng winning ads. Ano ba yung formula na to? So, tandaan mo to. 75% ng ads mo nakabase siya sa ad creative. Anong ibig sabihin yan? Ang ad creative, ibig sabihin, pwedeng video or photo. Depende kung ano yung gagamitin mo. Pero kailangan, lagi mong tandaan, pag mag-create ka ng ad creative mo, dapat irresistible offer. Ibig sabihin, i-apply mo yung mga bagay na to. Irresistible offer, ibig sabihin, maganda yung offer mo. Hindi siya kayang tanggihan. Ganun lang kasimple. Diba? Pangalawa, make it sure na yung video or image na gagamitin mo, mayroon siyang effect dun sa taong or mga users ni Facebook. Ang tawag doon is eye stopper. Mapapatigil yung mata nila pagka nakita nila. So, pwede kang gumamit ng thumbnail. Pag sinabing thumbnail, ito yung naka-front na nakikita pagka nagbabrowse yung mga tao sa Facebook nila. So, tandaan mo lahat ng pumupunta sa Facebook, normal yung iba dyan, hindi ka agad naghahanap ng opportunity. Nagbabrowse lang sila. Tamang browse lang sila. So, kailangan pag gumawa ka ng thumbnail, talagang isipin mo kung eye stopper ba talaga siya. Titigil ba talaga or mapapabalik ba talaga yung halimbawa nalagpasan na niya pero babalik ulit siya para tingnan kung ano yung nakita niya, na curious siya. In other word, parang grabbing attention. Okay, yan yung formula kung gusto mo makagawa ng winning ads, kailangan ma-apply mo yan. Then yung size ng video, kailangan tandaan mo, 1080 by 1350. Kasi, bakit ganyan yung size? Kasi 95% ng nakakakita ng ads mo ang gamit cellphone. Bibihira dyan yung gumagamit ng laptop or PC. Okay? So 25% naman napupunta yan sa audience mo. Ito yung interest and yung behavior. So yan yung tatandaan mo para mag-create ka ng isang winning ads. Pag sinabing winning ads, kumikita. Okay? Pag-usapan naman natin yung ROAS. Ano yung ROAS? Return of ads spent. So, pag 20%, okay, ibig sabihin excellent. Okay, napakalupit ng pakaka-setup mo. Ang galing ng ads creative mo. Again, babalik ulit tayo. Ads creative yung nagdadala ng sales. Kumbaga,
doon talaga naka-base. So, kung gaano kaganda yung ads creative mo. Now, 500 pesos daily budget. Pinag-usapan natin kanina, sa natatandaan mo sa traditional marketing, sobrang laki ng pwede mong gastusin, ang liit ng pwedeng balik sa'yo. Diba? Dito, huwag ka mabibigla kasi napakaliit lang yan. Yung 500 pesos, dito nakasalala yung pwedeng maging sales mo sa business na sisimulan mo. Okay? So, 20, sabihin na lang natin, 20 pesos yung cost per message or CPM. So kung 500 yung budget, pag binigyan ka ng 20 na CPM yung kada inquiries, ibig sabihin 25 na leads yun. Okay, clear sa atin yon. Now, remember, sa LiveGood, $25 ang per sign up natin. So sa first world country, talagang pinagkakaguluhan yan, 'di ba? Alam natin yan, pero ang good news kasi $25 sa Pilipinas, ilan ang conversion yan? 'Di ba? Nasa 1,400. So, lamang na lamang ang mga Pilipino pag magra-run ng ads. Kasi bakit? $25 sa first world country, $25 din ang value. Pero yung $25 sa atin, ang value is 1,400. Diba? So, naglagay ako ng computation dyan para magkaroon ka ng guide kung kumusta. Panalo ba yung ads mo? Kumikita ka ba o palugi? Okay? So, kung 20%, tingnan mo, yung magiging commission mo. Sa sign up mo na yan, meron kang 7,000 na kinita, i-less mo yung 500 pesos na ginastos mo sa ads, so yung magiging income mo na lang is nasa 6,500 pesos. So yan yung leads na binigay sa ni Facebook, ibig sabihin 20% doon na convert mo or na pa-sign up mo na maging affiliate ni LiveGood. Ngayon, 6,500 yung net na income mo. I-times mo sa 30 days, so that's 195,000, di ba? Imagine mo na lang yung magiging income mo sa isang buwan. Directing pa lang yan. Wala pa yung leverage na income, di ba? So, 20%. Pero yung what if hindi mo pa kaya yung 20% na conversion sa pagrarun ng ads, ang kaya mo ay nasa 12%. So, ang rate ko dito is very good pa rin. Kasi ito yung outcome niya. Pwede ka pa rin kumita dyan ng 111,000 pesos a month. Pagde-directing pa lang yan. Diba? Napakaganda ng negosyo natin kasi wala ka ng stress pagdating sa products, hindi na ikaw yung mag-ship, hindi na ikaw yung magpapak. 'Di ba? More on marketing ka na lang. No? So, again, 12%. So again, same pa rin yan, nasa 20 ang CPM niya, 25 leads. Ibig sabihin yun yung nag-inquire at 12% ng 25 na taong naging leads mo, i-convert mo na mag-sign up sa LiveGood. Ngayon, for 2, yung commission mo doon less 500, nasa 37 na lang yung neto, times mo sa 30 days, kaya naging 111. Paano kung mas mababa pa dito? 8%. So hindi ka pa rin, ang tawag ko dito, pag 8% yung conversion rate mo, ibig sabihin, good pa rin siya. Kasi bakit? Kaya mo pa rin kumita ng 69,000 month, a month after month, di ba? So, tuloy-tuloy na nag-a-ads. So, yung sa 69,000 na yan, binawas na natin dyan yung budget mo sa ads. Malinis na yan. Kaya nilagay natin dyan net income. Di ba? So, dito matatansya mo. Nasa ang ano ka ba? Category, saan category ka na pupunta? Good, very good, or sa excellent. Then, may last na computation ako na binigay. Ang tawag ko dito, worst scenario. So, sa 25 na leads, okay, 4% lang yung na-convert mo. Ibig sabihin, isa na lang. Worst na yan eh. Isa, so imagine mo that's 1/4. So, less yung 500. So, mayroon ka pa rin neto na income na 900 pesos. So, pag tinimes mo yan sa 30 days, that is 27,000. So, ibig sabihin, kahit nandun ka na sa worst, kumikita ka pa rin. Ganun ka effective yung ads. Worst na yan pinag-uusapan.
Anumang bagay, naniniwala ako, anumang bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit, pwedeng mag-increase yung percentage kasi yung tinatawag na percentage ng ng sales mo, naka-base siya sa skills na meron ka na. The more na tumatagal ka sa ginagawa mo, nagiging magaling ka, di tumataas din yung percentage mo pagdating sa sales. From 4%, pwede kang mag-upgrade. Pwede kang tumaas sa 8%, maging 12%, and eventually 20%. Diba? So dito, mamamonitor mo kung uh, saan ka na dun sa category na sinasabi ko. Nasa worse, good, very good, or dito ka sa excellent, superb, kung tawagin. So, depende, hanapin mo yung sarili mo. Okay? Ngayon, tanong, paano mag-run ng ads? So, napakasimple lang. We use the 3 easy steps to automate sales process. So, kailangan lang mag-run ng ads. Ayan, mayroon na tayong mga ganyan na ready-made na tools na i-customize mo na lang. Gagamit ka ng chatbot, meron tayong chatbot na i-clone na lang. Kokopyahin mo na, hindi ka na mag-iisip ng content. Then, panel, binibigay na din to. Diba? Sa phase 2 lahat ito makukuha, hindi sa phase 1. Kaya kailangan mong tumawid sa phase 2. Kasi kung hindi ka nag-submit, hindi ka hindi mo kinumpla yung task dito sa phase 1, hindi ka na makakapunta sa phase 2. So, kailangan matapos mo yung task dito sa phase 1 para lahat ng to makuha mo dun sa phase 2. Kasi ito na yon, execute ka na, natapos mo na yung training, naintindihan mo na, then execution na. Diba? So, para i-implement na natin yung napag-aralan mo. Ngayon, para mas lalong lumalim ka pagdating doon sa ads policy, kailangan magbasa po kayo dito sa, ayan, lagay ko na yung link na pupuntahan nyo. Then, meron din akong ibibigay ng mga keywords na kailangan nating iwasan kasi ito yung mga trigger para kung bakit na-disable yung ads ninyo. Pero meron na tayong ginawa na ads caption or primary text na binibigay sa inyo. Yun. Pero as much as possible, marunong pa rin kayo gumawa ng sarili nyong ads copy, ads caption na compliant pagdating sa ads policy. So, saan siya makikita? Ayan, sa www.facebook.com/policies/ads. So, dyan mo siya makikita. And last, yung the simple rules, kailangan nyo din tong makita. Yung do not make it sound that people will make money. Yan yung mga binibigay namin na tip para mas maiwasan mo na block ka kay Facebook or i-ban ka ni Facebook. So, if ever dumating man yon, hindi maiiwasan kasi usually talaga si Facebook nagkakamali din Most of the time, 95% nagkakamali sila kasi AI ang ginagamit nila, yung nagre-review. So, pwede kang gumawa ulit ng Facebook. Kahit minsan gaano mo sundin yung mga rules niya, may mga pagkakataon pa rin na madi-disable ka kasi nga AI yung nagre-review. Okay? So, ano yung mga requirements pala? Kasi matapos na tayo sa training natin. Yan yung mga requirements na kailangan yung i-comply. Pagdating naman dyan sa payment method, mas advisable ko yung GCash or Paymaya. Okay? Ayan. And once again, congratulations dahil natapos mo yung training and excited ako makita ka sa phase 2 dahil doon na tayo mag-i-implement kung paano mo gagawin yung mga napag-usapan natin dito sa training na to. And huwag mong kalimutan, mag-comment ka sa comment section kung ano yung natutunan mo, yung mga leaders mo, kailangan mapanood nila yung training na to. So congratulations once again and magkita